Kamusta? Welcome sa Recap Tayo Movie. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang pelikulang Indian psychological drama na tinatawag na Tarzimin Par. Mag-ingat sa mga spoiler. Si Ishan ay isang 8 taong gulang na may malikhaing isipan, kilala bilang pasaway sa kanyang mga kasamahan. Nabibigo siya sa lahat ng assignment at pinakamababang estudyante sa kanyang silid-aralan. Sa ikalawang taon ng ikatlong baitang siya at base sa kanyang report card, mukhang mauulit niya ang taong iyon. Sa kaibahan kay Ishan, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Johan ay isang perpektong estudyante. Sa labas ng pag-aaral, naglalaro siya ng tennis at nakikipagkumpetensya sa paparating na Interstate Tennis Championship. Madalas na nakikipag-away si Ishan sa mga kapitbahay na mga bata na nang-aasar sa kanya. Isang araw, nagreklamo ang isang ina ng bata tungkol sa asal ni Ishan sa kanyang ama na si Nandkishore. Kailangan niyang magpakakahiya-hiya at humingi ng paumanhin sa bata at sa kanyang ina. Pagkatapos nilang umalis, itinulak niya si Ishan sa sahig upang disiplinahin ito. Bagaman mahal ni Nandkishore ang kanyang mga anak, masyadong matigas siya kay Ishan. Naniniwala siya na ang mababang marka at kawalan ng kakayahan ni Ishan na gawin ang mga batayang gawain ay dahil sa kanyang catamaran. Kinabukasan sa paaralan, hinihingi ng guro ni Ishan sa Ingles na basahin ang isang linya mula sa aklat. Sinikap niya ngunit halos hindi siya makabuo ng isang salita. Mahirap sa kanya ang maunawaan ang mga titik ngunit iniisip ito ng mga guro na pasaway siya. Sa tuwing itinutulak siya na basahin, sumisigaw siya ng mga walang kwentang salita at pinaaalis sa klase. Hindi bago para kay Ishan ang parusahan. Sa katunayan, ang karamihan ng kanyang oras ay ginugol sa labas kaysa sa pag-aaral dahil sa iniisip ng mga guro na siya ay sagabal sa ibang mga estudyante. Nang araw na iyon, hindi nagawa ni Ishan ang kanyang takdang aralin sa matematika. Upang maiwasan ang pagharap sa guro sa matematika, tumakas siya mula sa paaralan at naglakad sa buong araw sa paligid ng kanilang lugar. Pinasarap niya ang araw sa kanyang pinakamasarap, bumibili ng ice cream, nagtatagal sa tabi ng dagat, at ini-analyze ang mga dumadaang tao. Sa dulo ng araw, bumalik siya sa kanyang school bus nang hindi napapansin ng sino man ang kanyang pagkawala. Sa bahay, nakikita natin siya na gumagawa ng isang magandang painting. Mahilig si Ishan magpinta at ang kanyang malikhaing isip ay tumutulong sa kanyang gawang sining na nagiging sobra-sobrang maayos. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ng kanyang ina na si Maya na turuan siya at paksa siyang gawin ang kanyang takdang aralin. Napapansin niya na ang sulat ni Ishan ay napakapangit at halos hindi siya makasulat ng tama. Iniugnay niya ang kanyang kawalan ng kakayahan sa catamaran at sinasabihan siya tulad ng iba. Kinabukasan, kailangan ni Ishan magbigay ng sulat ng pag-a-absent mula sa kanyang mga magulang. Takot na magkaproblema, siya ay nanalangin sa kanyang kapatid na sumulat ng sulat para sa kanya. Pinanggako siya ni Johan na hindi na siya tatakas muli sa paaralan at sumulat ng sulat. Ipinalabas ng bata ito sa kanyang guro na hindi kino-question ang katotohanan nito. Nagpanggap din siyang umubo upang magmukhang siyang totoo ang sakit. Nang araw na iyon, bigla ang nagpakita ang guro ng matematika ng isang pagsusulit. Binigyan si Ishan ng papel ng pagsusulit ngunit sa kanya, ang mga titik ay tila sumasayaw. Ang unang tanong ay nagtatanong sa kanya ng pagmamultiplika ng 3 sa 9. Sa kanyang isip, iniisip ng bata ang ikatlong planeta Earth, at ang ika-9 na planeta, na Pluto na nag-aaway-away. Ini-imagine niya ang Earth na sumisira sa Pluto at pinagkakasya na ang sagot ay 3. Iniwan niya ang iba pang mga tanong na walang sagot at sinumait ang pagsusulit. Nang tanungin ng kanyang mga kaibigan, siya nang may tiwala na nagsabing lubos niyang na-enjoy ang pagsusulit. Kinabukasan, bumalik si Nandkishore mula sa isang business trip. Lubos na natutuwa si Ishan sa pagbabalik ng kanyang ama at niyakap siya ng mahigpit. Gayunpaman, sa pananghalian, natagpuan ni Nandkishore ang peking sulat ng pag-a-absent mula sa araw bago. Sa pagsisiyasat, natuklasan niya ang tungkol sa pagtakas ni Ishan mula sa paaralan at paglalakad mag-isa sa mga kalye. Agad kinabukasan, ang mga magulang ay pumunta upang makipag-usap sa kanyang mga guro at sa punong guro na kinukondena ang kanyang asal sa klase. Natuklasan din nila ang tungkol sa kamakailang pagsusulit sa matematika at ang mga resulta nito. Iniisip ng punong guro na si Ishan ay isang espesyal na bata na kailangang ipadala sa paaralan para sa mga batang may kapansanan. Lubha namang si Nandkishore sa pag-iisip na ang kanyang anak ay may kapansanan. Nag-aalala ang mag-asawang magulang sa kinabukasan ng kanilang anak kaya't napagpasyahan nilang ipadala siya sa isang boarding school. Lubos na hindi sumasang-ayon si Ishan sa ideyang iyon. Nagrebelde siya at umiyak, nakikiusap na panatilihin silang magkasama ngunit bagaman hindi rin naman nila gustong magkahiwalay sa kanya, ginagawa nila ang kanilang iniisip na mabuti para sa kanya. Sa gabing iyon, nanaginip si Ishan na nawawala ang kanyang ina sa isang karamihan ng mga tao at nagising siyang sumisigaw. Sa kanyang pagsubok na patahimikin siya, ipinangako niyang mas pagbutihin niya ang kanyang pag-aaral kung payagan siyang manatili sa bahay. Ito ay nagdudurog ng puso kay Maya ngunit matigas ang desisyon ni Nandkishore.
Dumating din ang araw na dadalhin si Ishan sa boarding school sa probinsya. Kailangan niyang magbahagi ng dormitoryo sa iba pang mga bata at pinapayagan lamang na makipagkita sa kanyang pamilya isang beses sa isang buwan. Isa itong bangungot para sa 8 taong gulang na hindi pa kailanman nagkaroon ng layo sa kanyang tahanan. Pinasalamatan siya ng hostel warden sa kanyang pagdating sa pamamagitan ng pagdeklara na ang kanyang mga dating gawi ay hindi papayagan dito. Pagkatapos ng paglilibot sa paaralan, umalis ang pamilya na may mabigat na damdamin. Si Ishan ay tanging nanonood habang lumalayo ang kanilang sasakyan na may mga luha sa kanyang mga mata. Nanatili siya roon ng ilang minuto kahit matapos ng sasakyan mula sa kanyang paningin. Nang magsimula ng dumilim, pumasok siya sa loob ng hostel habang patuloy na umiiyak. Hindi siya nakikipag-usap sa sinuman at halos hindi kumakain ng hapunan. Sa gabi, nang hindi siya makatulog, pumunta siya sa banyo at tahimik na umiyak, namimiss ang kanyang ina. Samantala, umuwi si Maya at dumaan sa mga gamit ni Ishan. Sa kanyang pagkasorpresa, natagpuan niya ang isang flipbook na nagpapakita sa kanya na inihihiwalay sa kanyang pamilya. Nagdudurog ng puso ang libro sa kanya habang na-realize niya kung gaano kasendikit ang bata sa pagkawala sa kanila. Sa loob ng hostel, hirap si Ishan na gawin ang normal na bagay tulad ng pagtali ng kanyang sinturon at shoelaces. Sa kanyang unang araw, pinagupuan siya ng guro niyang si Mr. Tiwari sa unang hanay kasama ang pinakamagaling sa klase na si Rojan. Agad na napagtanto ng mga guro na hindi normal si Ishan. Halos hindi siya nakikinig sa klase at sinasaktan ng pisikal ng kanyang guro sa sining. Walang nagbabago mula sa kanyang dating paaralan. Palaging siya ay pinapalabas sa klase bilang parusa at ini-exclude sa mga aktibidad ng klase dahil sa pagkasira nito. Sa paglipas ng panahon, nagiging mas frustrado siya kaya't binubura niya ang kanyang mga libro at tinatapon ang mga ito sa basurahan. Tumigil siya sa pagsubok na mag-improve sa paaralan at pumasok sa isang pag-urong ng kalungkutan at pagkasuklam sa sarili. Nang dumating ang kanyang mga magulang upang bisitahin siya pagkatapos ng isang buwan, hinilok niya ang kanyang sarili sa loob ng isang silid at biglang sumigaw nang siya ay makita nila. Sa pag-uusog, tumakbo siya palabas at nagtakbo ng maraming beses sa basketball court bilang pagre-rebelde. Ang pamilya ay dinala siya sa isang hotel para sa gabi upang bigyan siya ng pahinga mula sa kanyang buhay sa hostel. Binigyan siya ni Johan ng isang hamper ng mga kagamitan sa pagpipinta bilang regalo ngunit hindi niya alam, isinara na ni Ishan ang kanyang malikhaing bahagi at tuluyan ng tumigil sa pagpipinta. Kinabukasan, nagpaalam ang pamilya at iniwan siya mag-isa muli. Makalipas ang ilang araw, si Ishan ay nasa pinakamababa niyang estado. Tinitingnan niya mula sa terrace ng paaralan kung paano ang pakiramdam na tumalon mula sa taas na iyon. Binibisita siya ng kanyang kaibigan na si Rojan at ibinalita sa kanya ang kanilang bagong guro sa sining. Hindi masyadong iniisip ni Ishan ito dahil wala pang guro ang nakatulong sa kanya. Gayunpaman, nakakagulat sa mga bata na ang bagong guro na si Ram ay pumasok sa klase nang nakasuot ng costume ng Joker. Kumanta siya ng kanta, tumugtog ng plauta, nagpa-indek, at pina-enjoy ang klase, sa kaibahan sa lahat ng ibang guro. Habang ang dating Ishan ay magugustuhan ito, ang malungkot na siya ay hindi sumasali sa anumang bahagi nito. Sa kanilang unang gawain, hinihiling sa mga estudyante na mag-drawing o magpinta ng anumang gusto nila. Gusto ni Ram na ipakita nila ang kanilang malikhaing bahagi upang malaman niya kung ano ang kanyang dapat pang pagtrabahuhan. Nag-umpisa ang mga bata na mag-drawing ng iba't ibang mga bagay, lahat magkaibang iba, ngunit si Ishan hindi man lang humipo sa papel. Sa una, inaakala ni Ram na ang bata ay nag-aaksaya lamang ng oras sa pag-iisip ngunit kahit sa bandang huli ng klase, ang papel ni Ishan ay walang laman. Nababahala, tinanong ni Ram siya kung ano ang mali ngunit wala siyang natanggap na sagot. Nang gabi na iyon, tumawag si Maya upang kausapin si Ishan ngunit siya lamang ay nagpapahinga ng telepono sa kanyang tenga at hindi nagsasalita. Inabisuhan siya na kailangan nilang ipagpaliban ang susunod na pagbisita sa loob ng isang linggo dahil sa kompetisyon sa tennis ni Johan. Para kay Ishan, ito lamang ay nagpapatunay na hindi sila inaalagaan ng kanilang pamilya. Ipinatakbo niya ang isang luha at umalis nang walang sinasabi. Kinabukasan, nakita ni Ram si Ishan na nakatuwad sa labas ng silid-aralan. Na-intrigue sa kanyang kilos, tinanong niya si Rojan tungkol sa kanya. Inihayag ni Rojan na si Ishan ay may kahirapan sa pag-unawa sa mga titik kahit gaano pa siya kahirap na magsikap. Nagtuturo si Ram sa isang paaralan para sa mga bata na may kapansanan kaya't may mata siya para sa mga bata na espesyal. Upang malaman pa ang tungkol kay Ishan, nilinis niya ang kanyang mga lumang notebooks at nakita ang isang padrino ng mga parehong pagkakamali. Kahit habang nagtuturo sa mga espesyal na mga bata, hindi niya maitaboy sa kanyang isip si Ishan. Naranasan niya rin ang parehong problema noong siya ay bata pa kaya't nakaramdam siya ng pagsimpatya sa bata. Mga linggo pa ang dumaan, nakilala niya kung ano ang tunay na problema ni Ishan at naglakbay patungong kanyang bayan upang makipagtagpo sa kanyang mga magulang. Tinanggap siya ng mga ito at pinayagan siyang tingnan ang silid-aralan ni Ishan.
Nagulat si Ram na malaman na dati ay nagpipinta si Ishan. Ito ay nagpapalungkot pa sa kanya na nawala ang kislap ng bata dahil sa presyon na ipinataw sa kanya. Iniinsulto ni Nandkishore ang kanyang anak, itinuturing na tamad at hindi gusto ang pag-aaral. Nagbigay si Ram ng parehas at ipinakita sa kanila ang padrino sa mga pagkakamali ni Ishan. Madalas niyang baligtarin ang mga titik parang may kahirapan siyang pagkakaintindi. Gayunpaman, iniuugnay pa rin ito ng ama sa Catamaran ngunit diretsahan na pinagtatanggol ni Ram na siya ay mali. Ipinahayag niya na si Ishan ay may kondisyon sa neurological na tinatawag na dyslexia na nagdudulot sa kanya ng hindi pag-unawa sa ilang mga padrino tulad ng mga titik at salita. Bukod dito, may kahirapan siya sa pagsasanay na nagdudulot sa kanya na hindi makapagtali ng kanyang sapatos. Ang bata ay siguradong lubhang nagdurusa dahil wala nang nakakaintindi na hindi siya makakabasa at iniisip lamang na tamad siya. Inaakala ni Nandkishore na tinatawag ni Ram na bobo ang kanyang anak at sinabi sa kanya. Upang maunawaan siya, hinihiling ni Ram na basahin ang mga banyagang titik na nakasulat sa isang kahon. Nang betikyusan si Nandkishore sa hindi pag-unawa sa mga titik, siya ay nagbigay ng malaman sa kung ano ang kanyang anak ay pinagdadaanan. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang tanggapin na ang kanyang anak ay maaaring kumita sa pamamagitan ng kanyang tanging pagnanais. Ang pagpipinta. Determinado si Ram na patunayan siyang mali. Nang bumalik siya sa paaralan kinabukasan, itinuro niya sa mga bata ang lahat ng mga kilalang pangkasaysayan na hindi gaanong magaling sa pag-aaral noong sila ay bata pa. Binigyan niya sila ng mga halimbawa ng mga siyentipiko, aktor, at pilosopo na kung saan ginagawa si Ishan ng kanyang sarili ang pakiramdam ng mas mabuti tungkol sa kanyang sarili. Nang itanong ni Ram kung sino ang nag-imbento ng bombilla, si Ishan ay nagsalita para sa unang pagkakataon sa mga linggo at sumagot, si Thomas Edison. Nakakita si Ram ng isang bahagyang pag-asa para sa bata na matuto. Sa ibang araw, si Ishan ay nasa tabi ng estero nang gumamit siya ng rubber bands at mga dahon upang gumawa ng isang gumagana na bangka. Lubos na na-impress si Ram kaya't dinala niya ang istruktura sa bahay at itinuturing ito bilang dekorasyon. Muling umiikot ang mga malikhaing damdamin ni Ishan ngunit may mahabang daan pa siyang tatahakin bago matutunan ang pag-aaral tulad ng ibang mga bata sa kanyang edad. Isang araw, pumunta si Ram sa principal ng paaralan at ibinigay sa kanya ang problema ni Ishan. Inirerekomenda ng principal na ipadala siya sa paaralan para sa mga bata na may mga espesyal na pangangailangan ngunit tiwala si Ram na si Ishan ay maaaring mag-aral kasama ang mga regular na bata. Inirerekomenda niya sa mga guro na unawain ang problema ng bata at tulungan siya ng naaayon. Nang sabihin ng principal na hindi ito posible, inaalok ni Ram na turuan si Ishan araw-araw pagkatapos ng paaralan. Pinayagan ito ng principal para sa kapakanan ng bata. Simula sa susunod na araw, gumamit si Ram ng iba't ibang mga makabagong paraan upang matulungan si Ishan na pagkakaiba-ibahin ang mga titik ng alpabeto. Nag-aaral sila gamit ang mga sandbox, Play-Doh, sensory na pamamaraan, at iba pa. Tumutulong din si Ishan sa mga audiobook at mga hagdang patakbuhin ang kanyang pag-aaral. Sa loob lamang ng 2 buwan, nagsimula na siyang maintindihan ang mga titik na hindi siya maipagkakaluban ng ibang guro sa loob ng ilang taon. Isang araw, pumunta si Nandkishore sa paaralan upang kausapin si Ram at magmalaki kung paano nila nililinang ang mas higit pang kaalaman tungkol sa kondisyon ng kanilang anak. Nais niya ipaalam kay Ram na hindi siya isang absent na ama at ipinagmamalaki ang kanyang pagkatao. Ngunit, sinisisi ni Ram ang ama para sa kanyang naging dahilan kung bakit nawala ang kumpiyansa sa sarili ng bata na kahit si Nandkishore ay hindi maiiwasang aminin. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Ishan na sumusubok na magbasa mula sa notice board. Nagsisisi sa hindi sinasadyang pagnanakit sa kanyang anak, pamatak ang mga luha at hindi niya kayang harapin ang sarili. Ilang araw pa, nag-organisa si Ram ng isang painting competition para sa parehong mga guro at mga estudyante ng paaralan. Nagtipon ang lahat sa amphitheater at sumali. Ginamit ni Ishan ang mga kagamitan sa pagpipinta na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid para sa unang pagkakataon. Nag-umpisa ang kompetisyon at lahat ay nagbisi sa pag-drawing. Pati na rin ang mga guro ay nag-e-enjoy sa kaganapan at ginagawa ang kanilang makakaya. Sa dulo, lumikha si Ishan ng isang magandang painting ng kanyang sarili na nakaupo sa tabi ng estero. Pumunta siya sa harap upang isumite ang painting at nakita na si Ram ay nagpinta ng isang larawan niya. Siya ay naiwang walang masabi sa pagtingin. Saglit pa, inihayag na ang nanalong painting ay ipapakita sa harap ng bagong edisyon ng kanilang yearbook. Inihayag ng principal na mahirap ang desisyon dahil 2 painting ang pinakamahalaga. Ang kay Ram at kay Ishan. Sa huli, si Ishan ay itinuturing na panalo habang ang ikalawang gantimpala ay napunta kay Ram. Sumabog ang mga tao sa tuwa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nararamdaman ni Ishan na kinikilala para sa kanyang talento. Hindi maiwasang umiyak siya at tumakbo patungo sa kanyang guro upang yakapin siya. Sa huling eksena, pumunta si Maya at Nandkishore sa paaralan para sa dulo ng taon na pulong ng magulang guro.
Nagbubuhat ang principal tungkol sa talento ni Ishan na ipinapakita ang kanyang painting sa harap ng yearbook ng paaralan. Hindi sanay sa bagong atensyon, ang mga magulang ay natatawa. Pinuri rin ng principal si Ram sa paggawa ng magandang trabaho sa pagtuturo sa bata sa paraang kailangan nito. Sa huli, nagtagpo ang mga magulang sa mga guro ni Ishan na nagpakita sa kanila ng report card at pinuri ang hindi maitatatwang progreso ng bata. Sa labas, pinanunod ng mag-asawang magulang ang kanilang anak na naglalaro at nag-iiyak ng mga luha ng kaligayahan. Nagpasalamat si Nand Kishore kay Ram sa pagtulong kay Ishan at humingi ng paumanhin sa kanyang pag-uugali. Sa huli, nagpaalam si Ishan kay Ram at bumalik sa kanyang bayan para sa bakasyon. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito, buksan ang mga abiso, at iwanan ang isang like upang tulungan ang channel. Salamat sa panonood.